Nagsimula na pong mag-sample itong Philippine National Police. Meron kasi silang ginagawa ngayon. In fairness kay Marbil, bumibilib na ako dito kay PNP Chief Marbil, nagkakaroon sila ngayon ng rationalization ng deployment ng police security. Kasi itong police security na to, ito yung support services, security services na ibinibigay nila sa mga politiko, halimbawa ni Vice President Sara Duterte, at sa ilan pa pong mga tawag dyan, mga civilian na may nanganganib po ang kanilang buhay at kinakailangan nila ng police security at police escort. Pero may mga abusadong politiko na napakadaming escort na police. Isa na dyan, itong si Inday Sara Duterte. Imagine mo ha, ilan? 73? 75? Ganyan karami ha. Again, augmentation lang yan, support lang yan. Dahil ang main naman talaga na security dyan, mula sa Armed Forces of the Philippines yan. PSG yan. Yan ang main niya. Kumbaga itong police na to na 75, support lang yan. Pero support lang ha, napakadami. So ang ginagawa ngayon ni Marbil, nire-rationalize kasi kulang na tayo ng police eh. Diba? Ang dami mga insidente na walang police doon. Eh kasi yung ibang mga police nakatambay doon sa mga politiko. Tama to, i-rationalize na yan. At isa sa unang nasampulan dito, si Inday Sara Duterte. Yung unang napabalita, pinull out lahat yan, yung 75 na police officers na yan. Pero hindi naman talaga totoo yung 75 dahil nagtira pa rin, nila pang natira dyan. Parang may iniwan pa na naiwanan pa siya na parang 31 ata eh. Out of 75, may naiwan pa pong, alam ko parang 31 ata, or more or less 30 na PNP personnel lang naiwan pa dyan kay Inday Sara Duterte. In short, pinawasan lang kasi masyado namang marami yung 75. Support lang yan ka-coffee eh. O sige, bawas-bawas lang. Ngayon tinan mo, ano kaya magiging reaction ng mga politiko dito? Tama lang. Kasi yung iba naman diyan, nagpapanggap lang yan na may banta sa kanilang seguridad. Yun na pala para makakuha lang ng libreng security, di ba? Kasi iba diyan nagbabayad, support lang eh. Di ba hindi mo pwedeng lahat ng bodyguard mo, security kunin mo sa PNP. Nagpapasahod yan, taong bayan. Huwag ka naman masyado makapal o ikaw politiko. Gumastos ka rin, di ba? Mag-hire ka ng magbabantay din sa'yo. Hindi lahat iasa mo sa gobyerno. So, itong si Marbil, medyo mautak itong si Marbil ngayon. Nag-organize, nagkakaroon po sila ng rationalization ng deployment nitong mga police security para ma-maximize po yung presence ng mga police sa ground. Napansin ko ito ka-coffee ha. Napansin ko yan. Kasi ako nagmumotor. Nakikita ko yung mga police nagkakalat na. In fairness and we have to give credits dito kay Marbil dahil yung presence talaga ng pulis niya, yung kanyang mini-make sure, no? Kayo, subukan ninyo. Pag nasa labas kayo, observe ninyo. Maya-maya may checkpoint. Di ba? Kung walang checkpoint, may nakatayo. May pulis na nakatayo doon sa eskwelahan, 2 o 3. In fairness, hindi na lang nagkukulong. Sino ba last time ang ganyan eh? Sino nga si Eliazar? I remember Eliazar. Ayaw din ni Eliazar na nagkukulong yung mga pulis sa kwarto. Gusto niya lumabas. Diba? Doon kayo sa labas. Ito, ang programa ni Marbil ngayon, rationalization. Headline ng Manila Bulletin. General Romel Francisco Marbil, ang hepe po ng PNP, has ordered the rationalization of the deployment of police security to top government officials and other individuals as he emphasized the need to prioritize security for individuals identified with high security threats. Exactly. Yung mga tao na wala namang yes, may threat, bahagya, pero hindi ganun katindi. Diba? Hindi buwasan mo ng tao yan. Kasi baka may ibang tao na mas nangangailangan. Tama itong programa na ito. In this way, Marbil explained that the PNP can still live up to its mandate of protection under the Police Security and Protection Group or PSPG without sacrificing better security coverage for the broader population. Kasi ang mangyayari dyan, halimbawa si politiko A, sige, halimbawa Sara Duterte, ilan na hinihingi niya? 75 na agad hinihingi niya. 75 actually nabigay, no? Hindi ko nabawasan mo yan. Sige, naging 30 na lang yan. Hindi may 45 ka pa. Hindi mabigay mo yan sa iba. Diba? Sa ibang individual na magre-request ng security services. O kaya ilagay mo yan sa MRT station, sa LRT station, ilagay mo siya sa ground, mas makikita siya ng taong bayan. Marbil issued the directive amid the controversy that stemmed from reports of the pullout of 75 police security assigned to Vice President Sara Duterte. Ayun, nasampulan agad si Inday dyan. In explaining the reason behind the recall order, Marbil said they need more policemen on the ground, especially in Metro Manila and other urban areas. Yes, maraming graduates ng criminology. Pero syempre,
Hindi ka naman basta-basta mag-hire lang diyan, kasi siyempre sasahuran mo rin 'yan, medyo malaki-laking gastos din 'yan. I-maximize, yun naman yun. Kung kulang ang pera, i-maximize yung tao, tanggalan yung mga hindi naman dapat ganyan sangkaterba naman kasi yung mga tao na meron sila diyan. He said the vice president was not singled out since even retired police generals were also notified of the recall order in a bid to maximize police deployment where it is needed the most. Kasi ang pinapalabas sila, biglaan daw na tinanggalan si Inday. Hindi. Sabi ng PNP, nakipag-coordinate pa kami sa chief of staff niyan. Nakausap ng maayos yan. Pero gusto kasi nilang palabasin na biktima si Inday dyan, na inaapi si Inday. He said the initiative seeks to achieve the ideal police to population ratio na 1,000, 1 to 1, 1 police officer for 500 people. Yan yung ideal. Masyado pa nga mababa yan, Ka-Coffee. Isang police lang para sa 500 katao. Kasi ang current ay 2,000, isang police para sa 2,000 tao, di ba? Sobrang kaunti. So kailangan natin, ang ideal kasi 1,000, isang police officer para sa 500 katao. Kung nandoon sa mga politiko, wala na. Ano pang natira sa tao, ordinaryong tao? The current deployment ratio indicates that for every PSPG personnel assigned to an individual, hundreds if not thousands are deprived of essential police services. Exactly. Galing ni Barbila, tama. Kung may kukuha ka ng police dito sa yung regular assignment, no? Kukuha ka ng isang police diyan, ilibigay mo kay politiko yan, hindi kawawa naman yung general population natin, yung populasyon natin, nabawasan, na-deprive sila ng police service. Kasi kinuha. Imagine mo, for the longest time, 2 years din, Ka-Coffee. 75 yan, 75 yan. Ang dami sana ng tao na bantayan ng 75 na yan. Natulog, hindi man natulog. Natenga doon kay Inday Sara Duterte. Bakit ba gusto-gusto napakarami ng police services security? By rationalizing our PSPG deployment, we aim to move closer to the ideal ratio of 1:500. Reducing the unnecessary deployment of security personnel to low-threat individual will allow us to support field operations more effectively and address other critical policing needs, sabi ni Marbil. In fairness, ang galing kudos sa bagong leadership ng Philippine National Police dahil for the longest time, hindi naman nila naiisip yan di ba? Hayaan na lang nila Ito, kahit papano, nagkakaroon ng mga linaw-linaw dito, nagiging maayos itong pamamahala dyan sa PNP. Hindi yung tukhang yung inaatikaso. Paano si Bato tukhang agad ang inasikaso. At yung iba pa, sila Albayalde. Ito dito, maayos-ayos hindi nyo lang napapansin yan. Administrative ito. Pero malaki yung impact na magagawa niyan. In fairness. Thank you kay General Marbil. Noli Galo, magandang gabi Ka-Coffee. Hello po sa inyo kay Roderick de Guzman. May mga ranggo yung security ni Sara Mao, 40K per ulo yung allowance, etc. Mula sa confidential funds, Roderick de Guzman. Definitely, bukod sa sahod nila, bilang empleyado ng PNP, meron pa yan. May mga dagdag na allowance na yan. Inday had 433 PSG minus 75 equals 358 security left still sangkaterba. Hindi naman na-pull out lahat ng 75. May naiwan pa rin. 30 plus pa rin po ang naiwan dyan. So meron pa siyang almost 400 pa rin for one single person sige, kasama natin yung immediate family niya. Napakadami pa rin. Sangkaterba pa rin. She subbed for number 75. Sabi ni Claire Elizabeth Foy. Herbie San Miguel. Good evening Ka-Coffee watching from Las Vegas. Dapat kunin PSG lahat ng chief of police. Hindi pwede. Ibang leadership yan. Copy AFP yan, Roque, ang lalaking balls na karma na. Leopoldo, exactly. Raul Buena, wala na siyang trabaho dahil ayaw na niyang tumanggap ng trabaho. Wala na siyang gagawin. Huwag niyang sabihin na kahit paghugas ng ay. Raul Buena. Totoo yung walang trabaho. Kasi tumanggi na Di ba? Kung ialok sa kanya, sige, ikaw mag-secretary ka ng DSUD, ng housing, sige, mag-secretary ka ng DSWD, total, yan naman ang ginagawa mo, gusto mong tumulong, etc. Hindi, ayoko na. Hindi na ako tatanggap ng trabaho. Ano yun? Tinamad niya. Para mga kampanya, titengga na lang. Antay na lang ang 2028. Ako, tamad yun. Needs Medran Peralta, good evening Ka-Coffee. Nakikinig mula dyan sa Riyadh kay Marie Saturno. Good evening Ka-Coffee yan. Magandang gabi po sa inyo. Yung mga Ka-Coffee natin nasa Facebook, i-shoutout din natin. Happy viewing po sa inyo. Needs Peralta yan, nasa Kingdom of Saudi Arabia.
Happy viewing po sa inyo kay Semi Celeste, Teresita Bolyoso, at kay Marilyn Ares. Happy viewing po sa inyong lahat na nakantabay po sa atin ngayon. O, siya, sige. Yung mga nasa Facebook po na hindi pa po naka-follow sa atin, pasuyo na lang ka-coffee. Please follow and like. Kung nasa YouTube po kayo, please click nyo lang po yung subscribe. Nandiyan dyan po, click lang po ng subscribe. Ako yung magpapaalam sa inyo dahil bukas may pasok po. Ingat po kayo ka-coffee. Kita-kita ulit tayo bukas alas 10 po ng gabi para sa ating live stream. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Alright. Good night everyone. Bye-bye. FLT channel. Thank you again. At sa mga tumulong po sa atin sa ating distribution ng relief goods nitong araw lamang po, nitong Sabado dyan sa Marikina. Maraming salamat po sa inyo. Kilala nyo na yan kaka-coffee, yung mga nagpaabot po sa atin ng tulong. Thank you everyone at pagpalain pa po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye ka-coffee. Good night.